Isang magandang araw sa inyong lahat, Grade 8 Carnation. So ngayong araw ay tatapusin natin ang pagtalakay doon sa naiwang aralin tungkol sa pakikipagkaibigan. So nasa module 4.1 pa lang tayo. Actually, last na kayo, no? Na pagkaklasihan ko nito. Ang title ng module 4.1 ay ang mga kabutihang dulot ng pakikipagkaibigan. Kaugnay nito ay ang pakikipagkaibigan tungo sa matatag na pagkakakilanlan at kaganapang pantao. Balikan natin, magbalik-aral lang tayo. Sinasabi rito na marami tayong natututunan doon sa ating mga kaibigan at walang katumbas na kahit na anong halaga o kahit na anong bagay yung mga learnings na nakukuha natin kasama ang ating mga kaibigan. Kaya naman napakahalaga na bawat oras, bawat moment, ay dinetreasure natin. Next po ay pakikipagkaibigan. Balikan lang ulit natin, ano nga ba ang isang pakikipagkaibigan? Sinasabi rito na ito ay isang makapangyarihang ugnayan. Bakit? Dahil sa pakikipagkaibigan, nagsisimula ang lahat ng bagay. Lahat ng meron tayo ngayon, Lahat ng kakilala mo ngayon, nagsimula yan sa pakikipagkaibigan. Kaya napakapangyarihan ito. So, balikan lang ulit natin, na-discuss ko na to sa inyo last time, hindi ko nababasahin, Ito yung The Fabric of Friendship. Ano ba yung mga benefits o ano yung mga nakukuha natin sa pakikipagkaibigan na hindi lang yung mga pangangailangan natin o mga pabor natin ang makukuha natin sa ating mga kaibigan, bagkus ay tayo mismo ay lumalago bilang isang tao at nakukumpleto ang ating pagkatao dahil sa pakikipagkaibigan. Okay? So, next, pakikipagkaibigan tungo sa pagtamo ng mapayapang lipunan. Ang pakikipagkaibigan ng pinakamataas na ekspresyon ng panlipunan. Ibig sabihin, ang lipunan at ang pakikipagkaibigan ay kapwa-mahalaga. Dahil, kung hindi tayo makikipagkaibigan, mawawala na sa isa ang ating lipunan. Kung ang isang lipunan ay hindi nagpapansinan ng mga tao, hindi ito magiging mapayapa, hindi ito magiging masaya, at higit sa lahat, hindi ito matatawag na isang lipunan kung wala tayong pagkakaisa. At lahat ng iyon ay nagsimula ng dahil sa pakikipagkaibigan. Okay, so next po ay ayon kay Saint Augustine, naniniwala siya na unti-unting magiging perpekto ang isang lipunan kung ito ay magiging lipunan ng malalim at makabuluhang pakikipagkaibigan. Gaya nga nasabi ko kanina, kung tayo ay nakatira sa isang lipunan na hindi nagpapansinan yung mga tao o walang pagkakaibigan, hindi natin ito matatawag na isang lipunan. Pero, unti-unti daw na magiging perpekto ang isang lipunan kung ito ay nakasentro sa pakikipagkaibigan. Ibig sabihin, meron tayong malasakit, meron tayong pagmamahal sa ibang tao na nakikita natin sa ating lipunan. Next po, sabi naman ni De Torre noong 2000, medyo mahaba dyan, pero ang thought niya dyan ay napakahirap kung tayo ay walang kaibigan at hindi tayo mabubuhay nang wala tayong kaibigan dahil may mga bagay na hindi natin kayang gawin nang tayo lang mag-isa at kinakailangan talaga natin ang tulong ng isang kaibigan. So, hindi ko na yan binasa, pero yun lang ang thought ni De Torre dyan. Next po ay isa sa critical na suliranin. Ano ba ang problema kung bakit nagkakaroon tayo ng di pagkakaibigan sa ating lipunan? Unang-una dyan ay ang tiwala, Bakit ba nahihirapan tayo makipagkaibigan? Kasi hindi tayo marunong magtiwala sa ibang tao. At tunay naman na napakahirap ibigay ng tiwala. Pero tandaan nyo na ang tiwala ay dapat mayroong iba't ibang level. Na sa una, kailangan mo talagang magtiwala para makilala natin ang isang tao. At sa ngayon, unti-unti habang nakikilala natin sila, lumalalim din yung pagtitiwala natin sa kanila. Nagsisimula yan sa pagtitiwala mo sa isang tao na sabihin ang pangalan mo. Hindi ba nung unang beses mong nakita yung kaibigan mo, wala ka rin naman agad tiwala sa kanya, pero nagtiwala kang sabihin sa kanya ang pangalan mo.
Nagtiwala kang sabihin kung taga saan ka. At ngayon, nagtitiwala ka upang sabihin, no? Yung mga natatago mong sikreto, yung mga personal life mo, dahil iyon sa tiwala. Kaya naman, sana, no, kahit papaano, ay nagtitiwala pa rin tayo sa mga tao. Kahit na kung minsan nagdududa tayo or in doubt tayo, magtiwala tayo dahil dito nagsisimula ang lahat. Sabi nga rito sa isang kasabihan, hindi mananaig ang lipunan kung walang pagkakaibigan at hindi mananaig ang pagkakaibigan kung walang lipunan. Gaya ng sabi ko kanina, no, kapwa sila magkasama, yung pakikipagkaibigan at lipunan. Walang kaibigan kung walang lipunan at wala ring lipunan kung walang pagkakaibigan. Okay, next. Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan. So sabi rito, ang pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan ay pagkakaibigan na nabuo kapag may mabuti kang hangarin sa kapwa bilang kaibigan, bukod sa makuha mo ang pangangailangan sa kanila o maging masaya kasama nila. Kung matatandaan nyo, noong nakaraan sa performance ninyo, meron tayong 3 uri ng pakikipagkaibigan. At isa rito, yung pakikipagkaibigan ayon sa kabutihan. At sinasabi na kung ganito palagi ang pakikipagkaibigan, mas lalago, mas lalalim ang ating pakikipagkaibigan dahil wala tayong ibang inisip kundi ang kabutihan ng ating kapwa. Na hindi lang natin sila kinakaibigan dahil kailangan natin sila, o hindi lang natin sila kinakaibigan dahil masaya silang kasama. Kung hindi, hangad natin yung kabutihan ng bawat isa. At ito ang isang paraan kung paano ba natin mapauunlad ang ating pakikipagkaibigan. Ayon kay George Washington, inulit na lang natin to, ito na yung sinabi nung nakaraan sa kahulugan ng pakikipagkaibigan, na ang tunay na kaibigan ay dumadaan muna sa isang o sa ilang matitinding pagsubok na hindi natin masasabi na siya ay tunay na kaibigan natin kung hindi pa tayo sinusubok ng tadhana. Ibig sabihin, kung hindi pa tayo sinusubok o hindi pa tayo dumadaan sa matinding pagsubok, hindi pa kayo nagkaaway ng kaibigan mo, hindi pa kayo nagsabunutan, hindi pa kayo nagsuntukan, no? But hindi yun necessarily, no? Ang sinasabi dito, hindi pa kayo nagtampuhan, o wala pa kayong pagsubok na pinagdaanan. Ibig sabihin, hindi pa ganoon kalalim ang inyong pakikipagkaibigan. At normal sa magkaibigan yung magkaroon ng tampuhan, magkaroon ng galit. Dahil dito natin nasusubok kung tunay nga ba siyang kaibigan. Kung sa kabila ng lahat ng nagawa mong kasalanan, ay mananatili pa rin siya sa'yo at handa ka niyang patawarin. Sabi nga rito, maisalba man ninyo ang iyong pagkakaibigan o hindi, kailangan nyo ng pagpapatawad. Ibig sabihin, magdesisyon man kayo na mag-FO na, friendship over na, o mag-move on kayo pareho na magkasama pa rin kayo, kailangan sa puso nyong isa't isa ay napatawad nyo na ang isa't isa at tiyak naman na hindi lang isang tao ang may mali sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng pagsubok o di pagkakaintindihan. Sigurado yan na parehas kayong may mali ng iyong kaibigan, kaya ang keyword ay magpatawad. Kailangan natin patawarin ng isa't isa. At ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapatawad? Sabi dito, sabi ng mga psychology o sa mga psikologo, ang kapatawaran ay isang may malay, sinadyang desisyon na palayain ang sarili mula sa damdamin ng sama ng loob o paghihiganti sa isang tao o pangkat na nanakit sa iyo nang hindi alintana kung talagang karapat dapat silang mapatawad. Ibig sabihin, gaya ng sabi ko noon pa, doon sa ating quarter 1 na lesson, na nagpapatawad tayo hindi para maabsuelto yung nagkaroon ng kasalanan sa atin, hindi para sabihin na nakalimutan mo na yung ginawa niyang mali sa'yo, pero nagpapatawad tayo para mapalaya ang ating sarili doon sa burden o sa bigat na binibigay ng hindi natin pagpapatawad. Kasi kapag hindi tayo nagpatawad, tayo lang din naman ang mahihirapan. Sabi nga ng iba, diba, ipagpasa Diyos mo na lang. Patawarin mo na siya para sa ikagiginhawa ng iyong nararamdaman.
At hindi dahil tayo ay nagpatawad, ibig sabihin, karapat-dapat na siyang patawarin. Sabi nga, di ba? We forgive, but we do not forget. Nagpapatawad tayo, pero hindi natin nakakalimutan kung ano yung maling ginawa sa atin ng isang tao. And it's alright, kasi tayo ay mga tao. Okay, ayon naman sa mga dalubhasa, no? Nilinaw nila yung binigyang kahulugan ng mga psikologo na kapag nagpatawad ka, hindi mo itinatanggi ang kabigatan ng pagkakasala laban sa iyo. Hindi ito nangangahulugan ng pagkalimot o pagdadahilan para sa pagkakasala. Bagaman maaaring makatulong ang kapatawaran sa pag-aayos ng isang nasirang relasyon, hindi ka obligado na makipagkasundo sa taong nanakit sa iyo o pakawalan sila mula sa legal na pananagutan. Kung natatandaan ninyo, no, yung isang example natin noong tayo ay nasa unang markahan na si Mang Berto pinatay yung asawa niya. Pero sa huli, nagawa pa rin yung patawarin yung pumatay sa kanyang asawa. Pero, bagamat pinatawad ni Mang Pedro yung pumatay sa kanyang asawa, nanagot pa rin ito sa batas na natili itong nakakulong. No? At hindi ibig sabihin na nagpapatawad tayo, gaya nga ng sabi ko kanina, ay makakalimutan na natin kung ano yung ginawa nila. Kailangan pa rin nilang panagutan yung mga maling bagay na ginawa nila. Kailangan nilang pagsisihan yon. Pero habang pinagsisisihan nila yon, palayain mo na yung sarili mo doon sa bigat na iyong nararamdaman. Okay, next. Paghingi ng kapatawaran. Siyempre, kung kaya nating magpatawad, kailangan marunong din tayo humingi ng kapatawaran. Sabi rito, ang paghingi ng kapatawaran ay hindi kainaan kung hindi kalakasan ng isang tao. Kailangan ng lakas ng loob sa pag-amin ng kamalian, gayon din sa pagpapatawad. Kung ikaw ay humihingi ng sorry, tandaan mo, hindi ka mahina. Malakas ka. Kasi, inamin mo kung ano yung mali na iyong ginagawa. At ganoon din naman kung ikaw yung tao na nagpatawad. Sa kabila ng bigat na ginawa sa iyo ng isang tao, nagawa mo pa rin siyang patawarin. Dahil hindi ka mahinang tao. Malakas ka at handa kang harapin at tuklasin anuman yung mali na nagawa sa iyo ng isang tao. Kaya naman, huwag tayong matakot humingi ng sorry. O huwag tayong matakot na tanggapin ang sorry ng ibang tao dahil nangangahulugan iyon na ikaw ay isang malakas na tao. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, tanging ang mga malalakas lamang ang may kakayanang magpatawad. Ibig sabihin, kung ayaw mong mag-sorry, mataas talaga ang pride mo. Mahina ka. Hindi dahil sa mataas yung pride mo. Nangangahulugan lang iyon na ikaw ay isang mahinang tao. At ganoon din kung ayaw mong tanggapin yung sorry ng ibang tao. Hindi dahil sa mataas ang pride mo. Kung hindi, takot ka. Duwag ka na harapin kung ano yung katotohanan. Kaya naman, ang magpatawad at humingi ng kapatawaran ay isang kalakasan. Nagpapakita ito na hindi ka duwag. No? Kaya kung ikaw ay isa sa nahihirapang magpatawad, at nahihirapang humingi ng tawad, siguro ito na yung araw, ito na yung panahon para ma-realize mo na malakas kang tao. Kaya kailangan mong igawad ang kapatawaran at kailangan mong humingi ng kapatawaran sa mga tao na nagkasala sa iyo at sa taong nagawan mo ng pagkakamali. Okay. Next. Mahalaga sa magkakaibigan ng kaisahan o harmony. Binabalikan na lang natin to. Ito na yung last time. Napakahalaga na palagi tayong magkakasama. Kaya nga gaya na sabi natin, bumili lang ng candy, magkasama. Sumi-or lang, magkasama. Hindi dahil sa gusto mo nakasama siya. Kung hindi dahil meron tayong pinapahalagahang kaisahan. May harmony sa pagitan natin lahat. At ang reciprocity. Ibig sabihin, kung kabutihan ang iyong itinanim, kabutihan ang iyong aanihin. Okay, at dahil dyan,
Ayan, mahalaga rin sa pagkakaibigan ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ganon din naman kung nagbibigay tayo, no? Siyempre, kung nagbibigay tayo na bukal sa loob, hindi dapat tayo naghihintay ng kapalit. At yung pagmamahal sa ating kaibigan na hindi tayo naghahangad na mahalin nila tayo kung paano natin sila minamahal, no? Ang tawag daw dun ay unconditional love. Ano ba yung unconditional love? Hindi ibig sabihin na nagtitiis ka o kahit alam mo may maling ginagawa sa yung kaibigan mo, pinapatawad mo pa rin siya. Tapos kahit alam mong mali na yung ginagawa niya, patuloy mo pa rin siyang dinadala doon sa kabutihan. No? At hindi ka nawawala ng pag-asa na magiging mabuti rin siya na kaibigan sa'yo. Ang tawag doon ay hindi katangahan. Ang tawag doon ay unconditional love. Ayan o, sabi dyan, na kapag titiis, di nawawala ng pag-asa, hindi nagtatanim ng galit, umuunawa. Ibig sabihin, kung tayo ay isang kaibigan talaga na nakabatay sa kabutihan, handa tayong unawain yung ating kaibigan. Pero hindi nangangahulugan iyon na kailangan mong pagtakpan yung mali niya o kailangan mong gumawa ng mali para lang mapagtakpan siya. Bilang isang kaibigan, kailangan natin maging totoo sa kanila. Masaktan man sila o hindi, ang tawag din unconditional love. At kung magsasakripisyo tayo para sa ating kaibigan, hindi yon katangahan. Ang tawag doon, again, unconditional love. Okay? Next po. Sabi dito, 1 Corinto 13, dahil sa pagmamahal na walang kondisyon o yung unconditional love na tinatawag, maaari kayo magkapatawaran at magtatagal ang inyong pagkakaibigan. So dahil nagmamahal nga tayo ng walang kondisyon, kaya nating magpatawad, kaya nating humingi ng tawad. Maaring magtagal ang ating pagkakaibigan dahil hindi pride ang nauuna, kung hindi ang pag-unawa sa isa't isa. Okay, next. Meron dito tayo, paano ba natin aayusin ulit ang pakikipagkaibigan? So dahil nga, kung tayo ay dumadaan sa mga suliranin, syempre dapat meron tayong step kung paano ba natin maaayos ulit yung pakikipagkaibigan natin kasi gusto nating isalba to. Ayaw natin mag-FO tayo, no? So, sabi doon sa book na The Purpose of Driven Life ni Rick Warren, nagbigay siya ng mga paraan. Paano ba aayusin ulit yung pakikipagkaibigan mo sa iyong kaibigan? Simulan na natin. Una, kausapin ng Diyos. Hingi ng kanyang tulong. Ibig sabihin, magdasal ka. Gaya ng lagi nating sinasabi, ano man ang gagawin mo, kailangan mo magdasal, kailangan mo humingi ng guidance sa Panginoon. Humingi ka ng tulong kung tama ba yung gagawin mo. Kung tama ba na kausapin mo ang iyong kaibigan, diba, ayusin nyo sa kabila ng lahat ng inyong pinagdaraanan. Seek guidance palagi. Sumunod magpauna. Ano ibig sabihin ng magpauna? Hindi ibig sabihin na yung kaibigan mo nakagawa ng kasalanan sa'yo ay siya na ang dapat unang mag-sorry. Kung gusto mo maisalba talaga ang iyong pakikipagkaibigan, kahit ikaw yung ginawa ng masama, ikaw na rin yung unang lalapit. Kasi alam mo na mataas ang pride ng kaibigan mo eh. Alam mo na hindi siya magsasorry kahit siya yung mali. Pero dahil sa kagustuhan mo na hindi magwakas yung inyong pakikipagkaibigan, magpauna ka. Mauna ka nang humingi ng sorry. Mauna ka na mag-reach out sa kanya. No? At ang pakikipagkaibigan naman, hindi naman pataasan ng pride yan eh, no? Nasa pag-unawa yan. So, mas inuunawa natin ang isa't isa, mas tatagal ang ating pakikipagkaibigan. Next, makiramay sa nararamdaman ng kapwa. So, lahat ng sinasabi ng kaibigan mo ay mahalaga. Kung nag-open siya sa'yo tungkol sa problema niya, pakinggan mo. Kasi lahat ng yan ay may impact sa inyong pakikipagkaibigan. Kung nandyan ka habang siya ay may problema, may epekto yon. At hindi lang yon basta pakikinig sa kanya. No? Na-appreciate yun ng kaibigan mo na nandyan ka nung panahon na kailangan ka niya.
So, dapat nakikiramay tayo ano man ang nararamdaman nila, hindi lang sa kasiyahan, kundi sa kalungkutan. Next po ay, okay, aminin mo ang naging bahagi mo sa di pagkakaunawaan. Gaya ng sabi ko kanina, no, kapag ka may pagsubok o may hindi kayo pagkakaunawaan ng iyong kaibigan, hindi ibig sabihin na isa lang yung nagkasala. Maaaring kaya meron kayong hindi pagkakaintindihan ay parehas kayong may nagawang mali sa isa't isa. So dapat, imbis na isisi sa kaibigan yun lahat ng mali, aminin mo rin, kasi baka may part din na mali ka. Lagi namang ganun nagkakamali talaga tayo, normal yun, dahil tao tayo. At huwag tayong matakot na aminin kung ano yung naging mali natin. Dahil sa pagiging tapat, doon mas maaayos ang inyong pakikipagkaibigan. Okay, next. Mas pahalagahan ang pagkakabati higit sa paniniyak kung sino ang mali. Gaya ng sabi ko kanina, huwag na kayo magsisihan. Huwag mo na isisi sa kanya lahat. Ang unahin nyo ay ang pag-aayos ng inyong pakikipagkaibigan. Dahil wala namang magagawa kung magsisisihan kayo kung sino ba ang mali o sino ang mas may ginawang mali sa inyong dalawa. Ang isipin nyo na lang ay kung paano nyo ba maaayos yung inyong samahan. At dahil doon, mas mahalaga yung solusyon kaysa sa magturuan kayo. Okay? Dahil dyan, yan na po yung last. Meron din tayong 7 hakbang sa pagpapatawad. So, kung nahihirapan ka magpatawad, siguro ito yung guide na pwede mong sundan kung nahihirapan tayong patawarin yung ating kaibigan. Baka makatulong ito sa inyo, no? Simulan na natin. Una, kilalanin mo kung ano o sino ang nakapanakit. Ano ang konteksto ng pangyayari? Siyempre, bago tayo magpatawad, alamin mo muna. Sino ba yung taong nagkasala? Gaano ba siya kahalaga sa'yo? Para hindi mo siya patawarin. Ano na ba kalalim yung samahan ninyo para hindi mo siya patawarin? Para itapon nyo na lang ng basta yung naging samahan ninyo. At kailangan mo rin unawain kung ano ba yung tunay na nangyari. Huwag natin bulagin ang ating sarili na kung ang kaibigan natin ay nagkamali, itutuon sa kanya lahat ng sisi hanggang sa hindi na natin sila kayang patawarin. So dapat alamin mo, kailangan handa tayong tanggapin kung ano ba yung totoo para na sa gayon mabilis tayo makapagpatawad. Next, isaalang-alang ang naging epekto sa iyo ng nangyari upang masukat mo kung handa ka nang magpatawad o hindi pa. Iba-iba kasi, di ba, yung mga nagawang kasalanan sa atin ng ating kaibigan. Tingnan mo, gaano ba kalalim yung sugat na naidulot sa'yo? Kung mababaw lang, patawarin mo na. Kung kailangan ng ipag-uunawaan, patawarin mo na. Pero kung nasira ang buhay mo dahil sa kanya, siguro hindi pa ito yung time para patawarin mo siya. Maybe kaya mo siyang patawarin pero hindi na maibabalik yung dati niyong samahan. Pero tandaan mo, i-assess mo mabuti, malalim ba o mababaw yung epekto nun sa'yo. Kasi kung mababaw lang, huwag mo sayangin ang oras mo sa pakikipagbuno, pakikipag-away sa kaibigan mo. Ayusin nyo, kasi sayang yung friendship ninyo. Okay? Next po, tanggapin mo na hindi mo na maibabalik o mababago ang nakaraan. Total, nagpatawad ka na lang din diba? So, tanggapin mo kung ano yung naging mali niya. Tanggapin mo ano yung naging epekto nito. At hindi na maibabalik sa dati yung dati niyong samahan. Maybe, maibalik pero hindi ganoon kabilis, no? So, kailangan natin ng acceptance. Palagi naman, acceptance ang kailangan para maka-move on tayo. No? Sa lahat ng bagay, kailangan mo lang tanggapin ang mga pangyayari. Next po ay magpa siyang magpatawad. Gaya na sabi natin kanina, no? Ano't anuman, kailangan mo magpatawad. Dahil kailangan mong palayain ang sarili mo sa bigat na iyong nararamdaman. At dahil dito naman talaga nagsisimula ang lahat na maghihil lang tayo o maghihil yung sugat na naidulot sa atin
kung tayo ay magdedesisyong magpatawad. Next po ay ayusin mo ang relasyon mo sa taong nagkasala sa'yo. No? Ibig sabihin, kapag nakipag-ayos ka o nakipag-ayos siya sa'yo, hindi ibig sabihin ay magiging plastic ka na sa kanya. No? Hindi ibig sabihin dahil nagkaayos na kayo, o sige napatawad na kita, pero hindi na tayo pwedeng magsabay kumain, hindi na tayo pwedeng magkita ulit. Hindi ganon, ano? So kung nagpatawad tayo, kailangan bukal sa ating kalooban. Kailangan pag nagpatawad tayo, handa natin silang tanggapin ulit. Hindi yung nagpapatawad tayo na mayroon pa tayong mga kondisyon. Hindi yan tunay na pagpapatawad kung ganon. Ano? Hindi mo dapat siya iniiwasan. Next, tiyakin mo sa iyong sarili ang magiging kahulugan para sa iyo ng pagpapatawad. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ka nagpapatawad na plastic lang. Nagpapatawad ka, yung totoo, yung bukal sa iyong puso. We forgive but we do not forget, yes. Pero huwag mong lokohin ang sarili mo na pinatawad mo lang siya dahil maraming nakatingin sa iyong tao. Hindi ganun. Patawarin mo siya dahil bukal sa iyong puso. At kung hindi naman totoo ang magiging pagpapatawad mo, ikaw lang din naman ang mahihirapan. Dahil sa isip mo, pinatawad mo siya, pero sa loob-loob ng puso mo, meron ka pa rin nakatanim na galit sa kanya. At ikaw pa rin ang magdadala nun hanggang sa huli. At panghuli, kailangan mong magpatawad. Kailangan mong magpatawad. Ano't ano man ang mangyari, kailangan mo siyang patawarin. Mag-FO man kayo o mag-move on kayong pareho nang magkasama pa rin, kailangan mong magpatawad. At dahil dyan, handa ka na bang maglakbay patungo sa mas malalim at makabuluhang pagkakaibigan? Kung handa ka na, ay sana mapatawad mo na ang lahat ng tao na nagkasala sa'yo, at gayon din kung ikaw ang nagkasala, ay kaya mo nang harapin ang iyong mga mali at humingi ka ng kapatawaran. At dahil dyan, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat.